Tulad ng sabi ko, ako may wishful thinking na sana si hindi lamang si PRRD ang mag-endorso sa kanila. Sakaling magdesisyon tumakbo sina Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, Attorney Harry Roque, Congressman Dante Marcoleta, kundi sana pati si Vice President Sara Duterte ang mag-endorso sa kanila. So dapat po dapat ang kunin natin ay hindi lamang basta endorsement ni PRRD, kundi ang iboto po natin yung tunay na matalino at maalam sa batas. Kasi isipin nyo po, kapag ang pinag-usapan na sa Senado ay trial na ng impeachment, formal trial na, kasi ang Senado po ang magsisilbing senator judge, isipin nyo kung kakamo-kamote at hindi abogado ang nandun, wala ho. Baka biglang ma-impeach yung minamanok nating si Vice President Sara Duterte at biglang-bigla magigising na lang tayo na nagbago na ang saligang batas natin mula sa pagiging magiging parliamentary forms of government na po tayo mula po sa presidential. And alam natin, ngayon pa lang nakikita na natin kung sino nananaig sa Kongreso, kundi yung may pera, at lahat sila madaling suhulan. At ganyan-ganyan po ang mangyayari pagka parliament form of government na tayo. Dahil ang mga miyembro ng parlamento ay madali lamang suhulan ng amo nilang walang ibang ginawa kundi mamudmud ng pera ng masaklap, ay hindi naman nila pera yung pinamumudmud na yun, kundi pera po yun ng taong bayan. Dexter Cabello, Relevo, naku Marlon, mga vlogger sa kanila, dinidiin talaga na ikaw ang nasa pulbur. Yan nyo na ho sila, maghanap buhay. Layo naman ho na itsura. Kahit ho siguro bangag ang tumingin, layo na itsura namin ni BBM. Sa ganun ba cheap? Anyway, hello po Sir Marlon. Solo plate ata. Busy po, busy. Busy si Ma'am Pam. Pero bukas, magkasama ho kami. Marlon, teka, Trollbuster, meron ako binanggit ko to. Marlon Agaseta, bakit meron ka niyan? Dali alam nyo, yung tungkol po rin sa NBI, ang daming nagtawagan sa akin. Ang daming nagtawagan sa akin na kung ano na raw yung update. And tatapatin ko po kayo, marami rin po tayong mga tagapakinig sa National Bureau of Investigation. And dun sa expose natin, maraming nakamonitor. Kaya nangihingi sila ng update. And sa pinaka-latest na information ko hanggang kaninang umaga bago po nagsimba. Nakapagsimba na ba kayo? Sana ho yung mga may time magsimba po. Yung paraan naman po ng kung paano kayo manalangin, manampalataya, nasa inyo po yun. Ako po kanina bago magsimba, dami pa rin tumatawag. So, ang pinaka-latest po doon sa NBI, doon sa di umano na NBI agent na ng rape ng inarestong Vietnamese, kumilos na po si National Bureau of Investigation Chief Jimmy Santiago. Retired judge po si Jimmy Santiago, para ho sa kaalaman ng lahat. Ang latest ay maglalabas daw sila bukas ng press release, yung Public Information Office, para linawin at magbigay ng update, may bukas pa, thank you, sa tungkol dun sa kasong di umano'y panggagahasa ng isang NBI agent sa inaresto niyang Vietnamese national. Base sa pinaka-latest nating impormasyon hanggang kanina umaga, hindi totoong pinagtatakpan ni Director Santiago ang kaso ng kanyang tauhan. Napilitan lamang, kasi pinag-utos niya agad sa NBI Internal Affairs Division, IAD ba? Tama? Na magsagawa ng agarang investigasyon bago pa man tayo mag-vlog. So ibig sabihin, nang malaman ni Director Jimmy Santiago yung nangyaring insidente ng di umano'y panggagahasa, inutos niya agad ito sa IAD. Pero maintindihan natin sila kung hindi nila agad ito inilabas sa media dahil siguro gusto muna nilang maging malinaw ang lahat at hindi totoo. Maraming nagsasabi, maraming nagbabouch sa credibility ni Director Jimmy Santiago na hindi niya pinagtatakpan. Ang mabigat pa rito, ang pinaka-latest mula kahapon, may hawak po tayo. Nandyan lang sa isang phone ko. May hawak tayong order na pirmado mismo ni Jimmy Santiago. Nakakuha po tayo ng kopya na nirelieve niya ang lahat ng officers and members ng Special Task Force ng NBI kung saan member yung controversial na NBI agent na nanggahasa di umano ng Vietnamese national na inaresto nila kamakailan. Masakit ito at malungkot kasi hindi naman talaga lahat ng STF members ay sangkot at isa lamang sa kanilang miyembro yung
nadamay rit ang gumawa ng nasabing kalokohan at nadamay lamang yung kanyang mga miyembro. Anyway, ano ba 'to? Umaasa ako na magiging mabilis yung isasagawang investigasyon ng NBI Internal Affairs Division at kabilin-bilinan daw di umano ni NBI Chief Director Jimmy Santiago na madaliin ito at kung kinakailangan makasuhan at makulong yung NBI agent na sinasabing nanggahasa ng Vietnamese national ay gawin ng kagawaran sa lalong madaling panahon. Para sa akin, magandang development ito dahil gumugulong ng investigasyon ng IAD na siyang pinakatamang unang hakbang para makuha ang tunay na istorya ng naturang issue. Ito rin ang tamang forum, maliban syempre sa korte, para naman maibigay ng NBI lawyer yung kanyang panig. Ang problema lang talaga, bago sumabog ang rape case ng Vietnamese national, si NBI lawyer pala ay dati na ring may kaso ng pangmomolestya sa kanyang kasamahan pa sa NBI mismo, na di umano, nilips to lips nito yung isang baguhang clerk ng NBI at sa takot at inis, pagkayamot at paggalit nung na biktima ng kanyang sapilitang paglilips to lips, nag-resign yung bagong-bagong NBI clerk na babae at ang malungkot, binigyan lamang ng suspension order si NBI lawyer at makalipas ang ilang taon, eto may mas mabigat na kontrobersya siyang kinakaharap at ito nga yung ito yung rape case di umano patungkol sa ano ba to? Hindi ko nababasa yung comment nyo ha, iyan muna ako sa narrative ko. And ano ba to? Alam ko na seryoso si NBI Director Jimmy Santiago sa kanyang kautusan at naniniwala ko na ilan lang naman sa NBI yung mga tiwali at mas marami diyan sa mga kaibigan natin sa NBI ang matitino at nagtatrabaho ng tama. Anyway, bago ko tapusin tong kwento tungkol sa NBI, i-call ko na rin yung attention ni NBI Director Jimmy Santiago. Maganda rin siguro kasing matanong ni NBI Chief Santiago yung Region 3 Director nila sa NBI na si Isaac Carpeso kasi may mga kumakalat namang information na dumarating sa akin na may ilan daw sa Region 3 NBI ang pumapatong sa Pogo, illegal gambling sa Central Luzon at yung iba nga pati sa sindikato ng PAIE at syempre yung mga tinatawag na sugal lupa, pati yung mga club at yung mga massage parlor na front ng prostitution at ang malupit yung sabong online. Ganun. Nakikita nyo ba dyan ko? Anyway, ang dapat tanungin dito, kung kilala ba dapat tanungin ni Jimmy Santiago, Director Jimmy Santiago, kay Region 3 Chief Carpeso, kung kilala nito yung isang alias parak na gumagamit sa pangalan ng NBI na di umano ang koleksyon nila sa illegal gambling at ilan pang illegal na aktibidades ay umaabot ng 1.5 million pesos kada linggo. May isang alias Datu rin ang nagsasabi na lahat daw ang NBI ngayon, dapat ipahanap nyo pala si alias Datu, no? Kasi si alias Datu, ipinagyayabang niya na ang NBI daw ay hindi na National Bureau of Investigation, kundi National Bureau of Collection na lang daw. At alam ko, magagalit si Director Jimmy Santiago rito, kaya tulad na sabi ko, magandang tanongin niya rito si NBI Region 3 Chief Isaac Carpeso. Baka kasi may maideklarang mahalagang impormasyon si Sir Isaac, no? Sa mga gusto pa magbigay ng information patungkol sa mga kaganapan sa NBI, ano lang po, feel free po, i-message po ako at marami tayong mga kaibigan talaga sa NBI ang nagbibigay ng mga impormasyon at tulad sa AFP at PNP o iba pa mga uniform personnel, marami pong nagpapasabi na nagmo-monitor sila ng Third First Studio. Maraming salamat sa inyo, no? And pinapasabi pa ni Jimmy Santiago sa kanyang mga tauhan, wag daw sila gagawa ng kalokohan, not under his watch, ika nga. And good luck po, Sir Jimmy Santiago, and may the force be with you. Bakit nasa car mo ang kwintas ni Abante? Oo, bigay ng anak ko to. Kasi itong pick up po dala ko sa kotseho ng anak ko to. Iniwan na lang sa akin. And ang panganay ko po ay isang Bosconian. Yun. Oo nga, no? Anyway, punta tayo sa customs. Nakuha nyo na yung update. Ulitin ko. Yung update po roon sa NBI agent na di umano'y ng rape ng Vietnamese national ay iniimbestigahan na ng Internal Affairs Division ng NBI at hindi porke nag-resign na siya bilang NBI agent
ay ligtas na siya sa kaso dahil desidido po ang tanggapan ng NBI Director na siya ay makasuhan sakaling may makitang probable cause. At hindi lang po basta kaso ang sabi po ni Director Jimmy Santiago sa kanyang mga tauhan, kundi hindi raw po siya mangingiming ipakulong ito at hindi ho totoo na pinagtatakpan niya ito. Hindi porke raw may kamag-anak itong pulis ay pagtatakpan niya na ang kalokohan dahil alam na alam po ni Director Jimmy Santiago na ang kasong panggagahasa ay hindi po basta-basta at isa itong heinous crime na may non-bailable case po. Sa custom, and anyway, congratulations sa mga bagong appoint, no? Marami mga bagong in-appoint sa Bureau of Customs na ang problema lang, marami rin ang nadidismaya ngayon kasi po karamihan sa mga naapektuhan ng bagong reshuffle sa BOC ay mga seso o yung mga may career executive board eligibility at yung mga pumasok yung iba galing outsider at may mga kahinahinala pang pagkatao. And tungkol naman doon sa sinasabi kong bagong modus operandi sa BOC ngayon, kailangan daw kasi ngayon ng pera ng gobyerno, hindi para sa collection, sa tax collection, no, or tariff collection para maging pondo ng pamahalaan o kabangbayan, kundi kailangan daw ito ay para naman daw sa fundraising ngayong nalalapit na midterm elections. Hindi ko lang alam kung ang bagong modus operandi ngayon sa BOC ay kung may go signal ba ni Finance Secretary Ralph Recto ng balita natin ang tatakbo sa pagka-governor sa Batangas ay ang dati ng governor at may bahay ni Secretary Ralph na si Ate V, ang Star for All Season at ang magiging vice governor daw ay si Luis Manzano na palagi nang umiikot ngayon sa Alae Country kasama ang napakagandang misis nito na si Jessie Minjola. At ang mga kalaban ni Luis Manzano alias Lucky ay si Governor Dodo Mandanas na natapos yung kanyang termino bilang gobernador. Pero ngayon, balik tayo sa excuse, nag-burp po ako. Balik po tayo sa bagong modus operandi ngayon sa BOC. Alam nyo ba na ang bawat 40 container na laman o kargamento ngayon ng mga general merchandise sa BOC ay tinatarahan ngayon ng ginawa nilang fixed price na 220,000 pesos kada container o sa salita ho sa pantalan sa customs ay kada lata. Yung para ho sa kalaman ng lahat, yung kargamento po ng general merchandise ay naglalaman ng kung ano-ano. Ito yung mga nakikita ho natin sa Divisoria, yung mga napupunta po sa Divisoria, Baclaran at Quiapo at iba pang mga pampublikong pamilihan. Tulad ito ng mga laruang pambata at lalo yan ngayon magpapasko. Mga pambata, kawali, kaldero, hanger, cotton buds, ilang pagkain na pangkonsumo ng mga Chinese o Chinaman, marami ring mga peke na mga regulated items katulad ng alak, pest control, lighter, vape, dry meat, fake na gamot, magic sarap na peke, aluminum product at kung ano-ano pa. Ito ang sistema, katete kay Ebon. Last week, pinatawag ng ilang BOC officials, di umano, ang mga player o broker sa Bureau of Customs. At dahil nga dun sa kautusan na 220,000 kada lata, gagawin na lang daw itong 180,000 pesos. So masaya sana yung mga player o broker sa BOC dahil ang akala nila ay makakatipid sila ng 30,000 na tax sa mga kargamento nila. Pero ang sistema pala rito, doon sa 30,000 na maititipid, yung 15,000 doon ay diretso sa bulsa ng ilang BOC official. Ibig sabihin, doon sa 220, ang suma total na natipid lamang ng mga customs broker o player ay 15,000 pesos. Malaking pera to Hindi ho basta-basta pera yung 15,000 kada container dahil kung magmamathematics tayo at merong 10,000 container kada linggo ang pumapasok po sa pantalan, ibig sabihin may tumataginting na 150 million pesos a week ang nabubulsa ng ilang BOC officials at kung 160 million pesos a week ang nakukurakot nila kada linggo, ibig sabihin tumataginting na 600 million pesos naman ito sa loob ng isang buwan. Conservative estimate pa yan dahil ang sinasabi lang ho natin ay yung tongpats o kotongan nila sa general merchandise. Wala pa dyan yung kotong naman nila doon sa mga single entry na kargamento. Dapat tanungin natin dito sina Customs Chief Bien Rubio, Deputy Commissioner Benner Bakiran at Intelligence Chief Juby Max Uy dahil hindi basta-basta pera
ang umiikot sa ganitong klaseng kalakaran. At alam natin mula noon hanggang ngayon o mas matindi pa nga ngayon, ang BOC pa rin ang pinakatalamak na corrupt na ahensya ng pamahalaan. Nagtatanong lang tayo dito, kaya nga sabi ko nga, dapat tanungin natin dito kung gaano katotoo na yung dating 220,000 ay ginawa na lamang 200, pinapalabas nyo na 180,000 sa resibo, pero ang 15,000 doon ay nakukurakot nyo, nabubulsa, at 15,000 naman ang natitipid lamang ng kada player. Uulitin ko, nagtatanong ko kami, at dapat tanungin din natin yung katukayo kong si Marlon Agaceta na Chief of Staff ni Rubio, na newly appointed naman bilang Collector 6 sa BOC. Kasi baka maipaliwanag nito hinggil sa modus operandi para katayin ang 220,000 tax kada container ng General Merchandise o GM. Baka alam din ng tao ni Agaceta na isang alias Nero ang ganitong kalakaran, kaya magandang tanongin sila. Hindi naman siguro masama na magtanong ang taong bayan kung gaano katotoo na ganito nakatalamak talaga ang korupsyon sa BOC, lalo't maugong ang usapan na sistema raw ito para sa fundraising sa nalalapit na midterm elections. Fundraising kaya ito o talaga bang may utos ito para tulungan yung alyansa ng Bagong Pilipinas senatorial slate o ginagamit na lamang itong paraan sa korupsyon para gamitin ang nalalapit na halalan? Congrats kay Agaceta sa bagong appointment niya, kaso may nagpapatanong. May nagpapatanong lang naman to kayo. Kung okay na ba yung sinasabing pending case mo sa ombudsman hinggil sa extortion case noong panahon ng Pinoy Aquino administration. Kasi alam ko sa mga bagong appointments kailangan ng ombudsman clearance, at nagtatanong ang lahat kung nakakuha ka ba ng ombudsman clearance para naman makamit mo yung bago mong appointment. Sabi ng ilang informante, marami talagang dismayado dahil marami mga seso o mga Career Executive Service Board eligible ang low moral ngayon ang tinamaan ng reshuffle, at yung mga na-appoint ngayon ay mga hindi qualified. And wag ko kayong mag-alala, marami ho tayo, palagi ho tayo nakamonitor, at marami ho tayo mga subscribers sa BOC, no, na mga nakamonitor sa third floor studio na nagpapasabi na anytime handa sila magbigay ng impormasyon sa atin. Si Mas Pam, sa mga naghahanap po, busy po siya, bukas po siguro makapag-vlog kami pare-pareho. And speaking of BOC, gaano katotoo na na pati pala yung pamangkin ni Governor Chavit na isang career official sa BOC ay tinamaan ng reshuffle, no. Ang pangalan po ng pamangkin ni Governor Chavit ay si Carmelita M. Talusan, na isa ring seso eligible. Kung ganyan ng ganyan, wag na lang natin kilalanin yung mga career officials, kundi magsalang na lang tayo kung sino-sino, at baliwala na po mga eligible na mula sa mga pumapasa po hinggil sa mga pagsusulit na inilalabas ng civil service. Kaya ba tinamaan ng ganito yung pamangkin ni Governor Chavit? Dahil hindi nakakapartido ng Marcos administration si Manong Chavit, na sinasabi namang posibleng tumakbo sa pagkasenador pero hindi sinama sa bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Ngayon, posibleng tumakbo siya sa lineup naman na i-endorso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Antabayanan natin to, no? And lalo may nagpapatanong din gaano kaya katotoo sa BOC, kasi may tampuhan daw ba talaga si SAP Anton Lagdameo at si First Lady Lisa Araneta Marcos, kasi dahil daw sa issue ng customs. So marami tayong tanong ngayong araw na to na sana mabigyan ng kasagutan, at sana hindi rin totoo yung mga ganitong klaseng modus operandi para naman kotongan lamang yung mga nagtatrabahong player sa Bureau of Customs. And pa-reflection ito na ganito pa rin talaga kadumi ang Marcos administration. Talagang kabi-kabila ang mga reported na issue ng graft and corruption, hindi lamang po sa Bureau of Customs, sa Bureau of Internal Revenue, kundi pati yung mga garapalang paggamit sa pondo ng kaban ng bayan na ipinamamahagi ng ilang mga abusadong miyembro sa mababang kapulungan ng Kongreso. Tama sabi ni never again. Never again to Marcos, no? Ano ba 'yon? Saan kaya ang punta? Dali para raw no limit Hungary ni Ibarra, wala si Pam. Nasagot ko na po. Nasa po? Busy po. May date si Pam. Oo nga, no? Day off ni Pam. Day off, Sunday ngayon. Baka nga may date, Pam. Sino day off mo? So, hindi ka na PWD? Hindi ka na person without jowa? Sana, good luck. Kung may day off ka talaga, no? Sino yung nakaisip nun? Grabe yun, May date si Pam. Sabi ni Renzo Malyari. Truth or lies? 2025 ang pag-asa natin. Tama po.
alam nyo, nasabi namin sa inyo ni Pamela, no, na napaka-critical ng pagboto. Gagawin natin pagboto sa nalalapit na midterm election kasi hindi lamang po ito yung tungkol sa pagbabago ng saligang batas. Sakaling manaig at wala ng oposisyon na manalo sa Senado, particular sa Senate, kasi sa Congress talagang given na yan, talagang outnumbered tayo ron. Pero sa Senado, kahit pa paano may mangilan-ilan pa. Ngayon, pag majority at nakuha ng Marcos administration o nanalo yung Marcos slate, olat na ho tayo. Olat na tayo sa pagbabago ng saligang batas at hindi lang yan. Pag nagpatuloy po ang impeachment complaint at naisampa sa Senado bilang impeachment court, yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, napakadelikado po nito. Kaya po napaka-importante na maging solido ang pagpili natin ng boto ng mga matitinong tao sa Senado. Please po, wag na wag tayong boboto na inendorso ng Marcos administration. Alma Sandoval, kaya pala nagtatanong yung mga kasamahan ko, processors, kung may upgrade din shipments ko kasi kanila na-upgrade ang duties. Tama, Alma Sandoval. Maka-counter nyo po yung information ko na diniklara nila fixed rate yung 220,000 pesos na tax sa mga container ng general merchandise, pero ang ginawa po nila, minaniobra nila dahil from 220,000, gagawin na lang daw itong 180,000 kada container, pero yung 30,000 doon na itatapyas na akala ng mga broker ay matitipid nila, hindi po. Ang matitipid lang nila rito ay 15,000 dahil ang 15,000 automatic nasa bulsa po ng ilang mga abusadong customs officials. Noto Marcos lineup, tama po. Kasama isa po ako dyan, Bugatti, no? Oo, ano nangyari lang sa Bugatti? Angeles City, from Angeles City, si Ederlyn Salcedo, Clifford Baluarte, Noto Marcos lineup. Dapat 100% PRRD senatorial list dahil ang eleksyon ay mananatiling numbers game. Tama, Jennifer Navarro, pero pagpasensyahan nyo ako at kami ni Pamela kung may ibang kung merong ibang sagot patungkol dito. Anyway, kanya-kanya. At initial pa lang naman to. Initial pa lang ito at posible pa magbago. Pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi ho porke nasa listahan ni PRRD ay yun na iboto natin. Hindi ho. Kailangan maging matalino pa rin ho tayo. Maging matalino pa rin, hindi ho natin kinakalaban ng Duterte administration. Pero ang direksyon po natin ay hindi lamang para sa impeachment, hindi lamang para sa pagbabago ng saligang batas, kundi ang direksyon ng pagboto natin ay para talaga sa kinabukasan ng ating mga kabataan kasi alam naman ho natin ang komposisyon sa Senado ngayon ay kung hindi hilaw ay mga ampaw. Ang kailangan ho talaga natin ngayon ay mga matalino. Ibalik ho natin ang Senado sa dating gloria, sa dating sigla at dating kredibilidad at integridad. Hindi ho porke artista, hindi porke sikat, yun na ho. Hindi po, maging matalino ho tayo at para maging matalino tayo, ang iboto rin natin, yung totoo naman ho mga matatalino. Yun nga hindi pa ho natin alam kung tatakbo si Attorney Vic saka si Attorney Glenn and si Dante Marcoleta, Congressman Dante Marcoleta, na napakaganda at tulad na sabi ko ako, may wishful thinking na sana si hindi lamang si PRRD ang mag-endorso sa kanila, sakaling magdesisyon tumakbo sina Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, Attorney Harry Roque, Congressman Dante Marcoleta, kundi sana pati si Vice President Sara Duterte ang mag-endorso sa kanila. So dapat po dapat ang kunin natin ay hindi lamang basta endorsement ni PRRD, kundi ang iboto po natin yung tunay na matalino at maalam sa batas. Kasi isipin nyo po, kapag ang pinag-usapan na sa Senado ay trial na ng impeachment, formal trial na, kasi ang Senado po ang magsisilbing senator judge, isipin nyo kung kakamo-kamote at hindi abogado ang nandun, wala ho. Baka biglang ma-impeach yung minamanok nating si Vice President Sara Duterte at biglang-bigla magigising na lang tayo na nagbago na ang saligang batas natin mula sa pagiging magiging parliamentary forms of government na po tayo mula po sa presidential. And alam natin, ngayon pa lang nakikita na natin kung sino nananaig sa Kongreso, kundi yung may pera at lahat sila madaling suhulan. At ganyan-ganyan po ang mangyayari pagka parliament form of government na tayo dahil ang mga miyembro ng parlamento ay madali lamang suhulan ng amo nilang walang ibang ginawa kundi mamudmud ng pera ng masaklap ay hindi naman nila pera yung pinamumudmud na yon kundi pera po yun ng taong bayan. Okay, dagdag naman po ang likes kahit nababagok kayo sa akin. Okay ba, Ojo? I hope hindi kayo naboboard sa topic ko, no? Uy, may hashtag, post tayo sa FB. And hashtag run, Vic run for Senator 2025. Sana
Si Attorney Vic, alam mo hindi rin natin masisisi si Attorney Vic kung bakit hanggang ngayon hindi siya makapagdesisyon. Kasi po, mahal na mahal ni Attorney Vic ang wife niya at mahal na mahal ni Attorney Vic yung mga anak niya. Yung lang ang iniisip niya at alam niya na ngayon pa nga hindi pa siya tumatakbo, masyado ng may mga naninira na agad sa kanya. May mga nagpapalabas na ng mga pekeng impormasyon laban sa kanya. And pagka tumakbo siya, lalo madadagdagan mo yun. Very good and loud and clear ngayon, Sir Marlon. Sabi ni Myra, ano ba yun? Myra Aklam ba yun? Myra Ochon. Thank you, thank you. Si Pulong din sana. Sana, no? Sana. And dapat nga si Baste, eh. Alam nyo ba, si Mayor Baste, ang parang nakikita ko siya yung siya yung hitsura ni Tatay Digong nung kabataan niya, no? Siyang siya, eh. Pagka, alam mo, may nagsabi nga, ipikit mo lang mata mo pag nagsasalita si Baste, para siyang si PRRD. And tama. Ganda nga yung walang mic. Hindi, may mic ako, Emily. Nalalagay nga, yan, dumato. Anyway, malakasan talaga boses ko kasi ang problema kasi pag nasa labas, problema ko yun, hindi ko makontrol ang boses ko. Minsan mahina, minsan malakas, at madalas bathroom voice. Bathroom voice. Sandali po. Mag-maysug party list tayo. May party list bang maysug? Sana, no? Sana. NTF-ELCAC, uy, nalaking tulong po ng NTF-ELCAC. At yan po ang, kaya galit na galito yung Makabayan Black ngayon na kabigla-bigla, first time po sa kasaysayan ng mababang kapulungan ng Kongreso na ang Makabayan Black ay biglang nasa majority. Anyway, wala naman na talagang minority ngayon sa Makabayan, although may mangilan-ngilan, no? May mga mangilan-ngilang kongresista, pero kung ikukumpara natin ito sa tunay na diwa ng kung ano ang pinagkaiba ng majority sa minority, malabo po. Kasi dati, pag majority ka, ikaw yung ruling party, at pag ikaw ang minority, ikaw ang opposition. Pero ngayon, wala hong tunay na opposition, kundi ang mga pumapanig at kumakampi lamang kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil yung mga dilawan at pinklawan na nagpapakilalang oposisyon ay wala ho tayong nararamdaman para batikusin nila at hanapan nila na kung ano, maging critical sila sa kasalukuyang pamahalaan. Sana nga pati si Bantag tumakbo. Ang bilis. Thank you sa mga comment. Ang dami yung comment. Bernie 2.0, shout out. Emily, maganda ngayon, walang mic. Parang iba na Alawi ang audio natin ngayon. Wow. Paano napunta iba na Alawi? 6988 kid. Rosary Claro, sorry, I have my doubt about Vic Rodriguez. He was never really critical of the present admin. Remember to that author of his book was a yellow tard. Rosary Claro, sagutin lang kita. Anyway, ano mo yan opinion mo yan at nire-respeto ko yan. Pero I hope tong sasabihin ko maliwanagan ka, Ma'am Rosary, no? Kasi po, si Attorney Vic po yung isang tipong hindi lamang po siya basta atake ng personal sa pagkatao sa isang tao, kundi ang atake niya po ay issue. Tama po si Attorney Vic, hindi niya ho direktang, ako na magsabi, hindi niya kasi direktang nakita po na gumagamit ng ipinagbabawal na G si Marcos Jr. And ano po ba gusto niyong gawin ng mama? Kahit hindi niya ho nakita, sasabihin niya nakita para lang ma-please tayo. Hindi ho ba mas dapat natin siya hangaan? Dahil yun talaga ang totoo sa kanya. Parang si Miss Cathy Binag, sinabi ko to nung nakaraan, nagkita kami nila Miss Cathy, no? Sabi ko, pareho kayo ni Attorney B kasi nung tinanong ko siya na nakita mo ba na nagpupulburon sila Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sinabi niya, inalok siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos and nakita niya malayo, nagpupulburon kasi siya nasa kusina. So yun lang ang sinasabi niya. And si Attorney Vic po, hindi niya talaga nakita. And wag nating kakalimutan, may mga anak na hindi nakikita ng magulang na nagdudurog ang kanilang anak, pero may pakiwari si magulang at minsan nga nabubulagan pa si magulang na hindi nila alam na nalululong na pala sa masamang bisyo ang kanilang mga anak. Ito ho, relasyon ng magulang at anak lagi po silang magkasama sa bahay. Samantalang ang relasyon po ni Attorney Vic Rodriguez bilang Chief of Staff at Executive Secretary at bilang kaibigan, hindi naman ho sila 24/7 magkasama sa bahay. And uulitin ko, ang magulang nga ho at ang anak magkasama na sa bahay, nalulusutan pa ng anak at nabubulag din at hindi lahat ng magulang ay alam nila o nakikita nilang nagdodroga ang kanilang anak. And kung ikukumpara ho natin sa isang magkaibigan lamang sa magkasamaan sa trabaho, malayong-malayo po. And bigay po natin kay Attorney Vic yung ganong klaseng linya niya na talagang hindi niya ho nakita. Ano ba? Para lang mapaniwala tayo na decidido na seryoso siya sa
mga pinagsasabi niya ngayon kontra pamahalaan, eh kailangan sabihin niya, magsinungaling siya na nakita niya talagang nagdodroga ang isang Marcos Jr. Mali po yun, and kung hindi ko kayo kontento sa mga revelations niya patungkol doon sa revelations niya na nakasulat ngayon sa Kingmaker book, eh hindi ko na po alam kung paano pa ko kayo mapapaliwanagan. Pero ako ho, malinaw ho ang halimbawa ko, may mga magulang na nagdudurog ang anak ay hindi nila nakikita, samantalang ito, kaibigan lang ho at kasamahan sa trabaho, eh hindi naman ho sila lalong 24/7 at nasa isang bubong na magkasama para ho sabihin na gumagamit nga ng ipinagbabawal na G ang isang Marcos Jr. Eh, malay niyo po, may mga ibang personalidad ho ang magpapatotoo niyan. And kung yun lang ho magiging batayan natin para maging ano tayo, maging doubtful tayo, magduda tayo sa pagkatao ng isang attorney Vic, eh hindi ko na ho kayo pipilitin. Pero ako po, bilang siguro, hindi ko naman sinasabing malabo kayo mag-isip, bilang sa tingin ko na nakakaintindi ng sitwasyon at hindi ho lahat tayo may kanya-kanyang personalidad, hindi ho lahat tayo nakukuhang magsinungaling para lang ma-please ang mga kaibigan natin, ang mga supporters natin. Eh si Attorney Vico, hindi. Iulitin ko, lahat ho tayo may kanya-kanyang personalidad. Ako, personalidad ko, bungis-ngis na suplado ako. Ang Miss Pam po, ang personalidad niya ay mabait na masungit, pero mabait at matalino. So may kanya-kanya ho tayong personalidad at hindi ho natin pwedeng impose, ulitin ko, kay Attorney Vic, na Attorney Vic Rodriguez, sabihin mo sa tao na nakita mo si Marcos Jr. na nagpupulburon, eh talagang hindi niya ho nakita. Hindi niya talaga nakita. And uulitin ko ulit, may mga magulang tayo na may mga anak na hindi rin nila nakikitang gumagamit ng ipinagbabawal na G ang kanilang anak at nagugulat na lang sila, nalulong na pala sa ipinagbabawal na G ang kanilang mga anak at napaparehab na nila o napapariwara na at yung iba pa ay nagiging sakit pa ng lipunan. I hope na nakuha nyo ang point ko, and sa mga iba pa ho dyan, Katete, Kaebon, eh kung mali ho ang paliwanag ko, kayo na ho magpaliwanag. Anyway, ang tiwala naman po, hindi naman ho pinipilit yan. Ang tiwala, hindi rin nabibili yan. Kundi ang tiwala ay kusang nakukuha po yan. Ayaw po, nagkaintindihan po tayo, no? At wag ko, naiulitin ko, nire-respeto ko po ang opinion nyo. Cheryl Sinto, sana si PRRD, basta pulong Attorney Trixie Yari, okay, Attorney Glenn, sigurado wala na yung impeachment kay VP Sara. Pwede, basta ang akin, yung ano po, yung may utak, may puso, at hindi yung ano, basta ang akin, ang criteria ko nga, yung tunay na may sug. Hindi yung sa salita lang, kundi sa gawa, yung nakikita talaga natin. At kay Ebon, si Trollbuster, Duterte lang malakas, brum brum. Very interesting nga ang topic mo, yung audio mo, ang linaw. Emilita, salamat. Benilda Dagos, napanood ko yung kay Mayor Baste, malakas ang sense niya, taong bayan, kaya mahal niya ang taong bayan. Ramdam mo yung malasakit sa taong bayan. Tama po. Uy, may taga-Ireland. Si Range Roque. Basones, sana piliin natin yung mabuti yung party list. Sakit sa bangs yung nasa loob, ang ingay, parang lata, wala naman laman. Totoo, no? Totoo. Eh, sige, sabi ko sana maging matalino tayo. Rosary Claro, na tayo magpabudol. Look what happened to, ayoko po basahin. Sorry ha. Pagkatungkulo sa mga kapwa vlogger, kung nakukornihan kayo sa amin, hanggat maaari po, umiiwas kami ni Pamela. Yun po. Eric, may party list sila. Epa na sambayanan. Iboto po natin, watching from Vienna, Austria. Thanks for your reply. I hope you are right about VR. It's traumatic. You be full once again. Manuel Tinasa, are you his campaign manager? Just in case. Wala ho. Parang wala ho sa kakayahan ko maging campaign manager, pero pwede ho ako maging campaign influencer. Kasi bilang dating tauhan ni Attorney Vic, nakita ko po siya paano nagtrabaho. And kahit po ngayon, tuwing sumasabay kami sa pagiging maisog namin, nakikita ko ang dedikasyon niya sa trabaho. At nakikita ko kung talagang pinis lang yung mama eh. Hindi kung ako nakikita nyo magaspang, magaslaw, yung mama talagang pinis, disente. Iba ho yung demeanor ng isang Attorney Vic, napaka-intelihente ho. And yung sinasabi ko ho ito, harap-harapan, dahil sa tingin ko, ito na lang din ho ang maitutulong namin sa mamayang Pilipino na ipakita ho sa inyo at hindi ako nahihiya. Hindi ko ikinakahiya na itong minamanok namin ni Miss Pam, na kasi alam ho namin, ako alam na alam ko, at kaya kong sabihin sa mga anak ko at magiging apo ko na, anak, ito ang tinulungan kong kandidato at hindi tayo mabubudol dyan dahil para sa tama ang gagawin yan. Kaysa sa mga komposisyon ngayon sa Senado na inendorso lamang ni ganito, naging sikat lamang ay mga naging senador na. Ang kailangan po natin ay yung karapat-dapat at yung may kakayahan at yung may tunay na kalidad ng isang senador.
Sabi ni Francisca, #protect VP Sara Duterte. Merla Arciega, ingat po sa mga gumagamit kay PRRD, kunwari kakampi iba, tauhan ng BBM and Mangga. Ingat po tayo sa ganun. And kung pinatutungkulan nyo po si Atty. Hindi po, maging kontento na ako kayo. Siguro yung may mga comment, may pagdududa, basahin nyo po yung libro. Yung libro lang po, kasi para atakihin nyo po yung asawa. Iba na po yun. At hindi ho yung basta pag-atakin personal ang ginawa ni Atty. Vic, kundi may resibo po. Nakasaad po ron sa libro kung paano ho kung paano yung ginawang pakikialam ng asawa. And kung yun ang batayan nyo, napakababaw po ang batayan nyo na kailangan direkta si Marcos Jr. ang binabanatan. Kasi kung mas gusto ko na po ako ang batikusin nyo kaysa batikusin nyo ang mahal ko sa buhay. So, alam ko rin, masakit yun kay Marcos Jr. kung alam ko naman nakarating sa kanya. Masakit para sa sino man lalaki na ang mas binabatikos ay ang asawa, anak nila, ang mga mahal sa buhay nila. Masasabihin na yun na ako na batikusin mo, o ako si Marcos, wag na lang ang asawa ko. Wala ho tong iniwan, wag naman ho, may mga mahal tayo sa buhay na nagkakasakit. Ako na lang sana ang may sakit at wag na ho ang mahal ko sa buhay ang magkasakit. Ganon din ho yun. Ang inaatake po ng direkta doon sa Kingmaker book ay yung kahinaan ng isang Marcos Jr. at yung pakialamera ng asawa ng isang Marcos Jr. na kung tunay na lalaki ang isang Marcos Jr., masakit sa kanya yon para atakihin ang para ibunyag ang pagiging pakialamera ng kanyang asawa. And please po, liwanagin natin ang ating isip, lawakan natin ang ating pangunawa, and wag po tayo magpapakalason. Basta ako, kung may pagkakataon, hindi ako mananawang ipaliwanag sa inyo kung bakit karapat-dapat si Atty. Vic. Ulitin ko sa mga nagdududa, nasa inyo po yan. At ang tiwala po, hindi po talaga hinihingi yan, hindi nabibili yan, kundi kusang binibigay yan. At ako po, kami ni Pam, ako na lang bilang nakakilala po kay Atty. Vic, may papaliwanag ko po sa inyo ng diretso, walang gatol, at kung magkaharap po tayo, pwede ako tumingin ng mata sa mata na hindi natin pwedeng impose kay Atty. Vic Rodriguez na sabihin niyang gumagamit ng ipinagbabawal na G ang isang Marcos Jr. dahil ulitin ko, hindi niya po siya nagsabi, hindi niya ho talaga nakita. And uulitin ko ang argumento ko, marami hong magulang ang nagdodroga ang anak na hindi rin nila nakikita at nagugulat na lang sila, nalulung na pala sa ipinagbabawal na G ang kanilang mga anak. I hope nagkaintindihan po tayo. Medyo mahaba na ho ito and alam ko marami pa ho kayong gagawin. I hope nagkaintindihan tayo. Ang daming dapat sa Senado talaga at Kongreso ay abogado o may pinag-aralan para walang kangaroo court. Gene Phoenix, ang problema Gene, doon sa Congress na /kangaroo court, marami raw mga abogado. Ang dapat, hindi natin alam bakit nagkakaganon, talaga napakabulok ng sistema, no? And marami na rin talaga mga politikong bulok. Kaya nga sabi ko nga, bagong mukha, bagong pangalan, at ibalik natin ang sigla, integridad at katalinuhan sa Senado. Kaya sana by next week, October 1 to 8 na ho ang filing ng candidacy. Sana by next week by next week makita natin na tanggapin ni Atty. Vic Rodriguez yung panawagan ng taong bayan na tumakbo siya sa pagkasenador. Hindi lamang si Atty. Vic, kundi iba pa hong mga maysog na personalidad. And with that, magpapaalam po muna ako pansamantala. Mag-e-end live po ako. Maraming salamat sa pagtsatsaga nyo.